Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulayan ngayong umaga ng Biyernes ay matatagpuan sa Mateo, Kabanata 22, talatang 32. Ito po ang sinasabi: Ako ang Diyos ni Abraham, at ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban. At gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Maraming salamat po, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin ngayong umaga upang kami ay magpatuloy sa aming mga gawain sa buhay. Aming mapagpalang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa biyaya ng karunungan at pag-ibig na patuloy ninyong ipinagkakaloob sa aming mahal na departamento, ang Institute of Philosophy and Religious Study dito sa Philippine Christian University. Salamat po sa pribilehiyo na kami maging bahagi ng isang institusyong naghahangad na hubugin ang isipan at puso ng mga mag-aaral tungo sa katotohanan, kabutihan at pananampalataya. Gabayan po ninyo ang aming mga guro, kawani at mga estudyante upang maging tapat sa aming bukasyon bilang tagapagturo at tagasunod ng iyong kalooban. Naway maging sentro ng aming pag-aaral at pagninilay ang inyong salita upang ang aming paghahanap ng karunungan ay lalo naming makilala kayo at bukal ng lahat ng katotohanan. Ipaalala ninyo po sa amin na ang tunay na filosofiya ay hindi lamang paghahanap ng kaalaman, kundi paglalakbay tungo sa inyong banal na karunungan. Bigyan niyo kami ng pagkakaisa, malasakit at integridad sa aming departamento. Naway maging liwanag kami sa loob at labas ng universidad, mga tagapagdala ng pag-asa, karunungan at pag-ibig ni Kristo sa aming kapwa. Panginoon, patuloy niyo po basbasan ang aming mga programa, proyekto at mga adhikain. Naway ang lahat ng aming ginagawa ay maging kalugod-lugod sa inyo at magbunga ng mabuting epekto sa lipunan at sa simbahan. Ito po ang aming dalangin, aming amang makapangyarihan sa lahat. Lumalapit kami sa inyong harapan na may pusong mapagpakumbaba. Kayo ang Diyos na nagbibigay buhay at nagpapagaling, ang tunay na manggagamot ng aming katawan, kaluluwa at espiritu. Panginoon, aming idinadalangin ang aming mga kapatid naming may mga karamdaman. Partikular na po ang aming kapatid na si Christy Belmonte na
nadapa o nadulas sa kanilang comfort room, Panginoon, hawakan ninyo po sila ng inyong mapaghimalang kamay. Hipuin ninyo ang kanilang mga sugat at pagod na katawan at bigyan ninyo sila ng lakas at kagalingan na nagmumula sa inyo. Sa oras ng kahinaan, O Diyos, naway maramdaman nila ang inyong presensya. Palakasin ninyo ang kanilang pananampalataya upang sa gitna ng sakit ay makita nila ang inyong kabutihan. Pawiin ninyo ang kanilang takot at palitan ito ng pag-asa kung ito'y ayon sa inyong banal na kalooban. Ibalik ninyo sa kanila ang kalusugan at kasiglahan. Pagpalain din po ninyo ang mga doktor, mga nurse at lahat ng mga nag-aalaga sa kanila. Gamitin niyo sila bilang kasangkapan ng inyong pagpapagaling. At kami, Panginoon, na kanilang mga kasama, naway maging tagapaghatid ng pag-ibig, aliw at pananalig sa inyo. Sa lahat ng ito, Panginoon, kami nagtitiwala sa inyong kabutihan at plano. Hindi man namin maunawaan ang lahat, alam naming sa inyo ay may layunin at pag-asa. Aming Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa aming bansang Pilipinas, isang lupang pinagpala ninyo ng yaman, kagandahan at mabubuting tao. Ngunit sa kabila ng aming mga pagpapala, amin pong inaamin na madalas kaming nagkukulang, kaya't kami lumalapit sa inyo, humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan bilang mamamayan at bilang bansa. Panginoon, hipuin ninyo ang puso ng bawat Pilipino. Pag-ibayuhin ninyo sa amin ang pagkakaisa, ang pagmamahal sa bayan at ang malasakit sa kapwa. Bigyan niyo kami ng tapang na tumindig para sa katotohanan at ang kababaang loob upang maglingkod sa inyo at sa aming kapwa-tao. Idinadalangin namin ang aming mga pinuno, ang Pangulo, mga mambabatas, mga hukom at lingkod bayan. Bigyan niyo sila ng karunungan, O Diyos, katapatan at takot sa Diyos upang ang kanilang mga desisyon ay maghatid ng katarungan at kapayapaan. Panginoon, ilayo ninyo ang aming bansa sa anumang sakuna, kaguluhan at katiwalian. Pagharian ninyo ang aming lipunan ng inyong pag-ibig at katuwiran. Pagpalain ninyo ang mga magsasaka, manggagawa, mga guro, mga kabataan, at lahat ng nagsisikap para sa kinabukasan ng aming bayan. Naway maging ilaw ang Pilipinas sa mga bansa, isang bayang matuwid, mapagmahal at tapat sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming pag-asa at kaligtasan. Amen. Ang Mateo 22:32, sa bahagi ng Ibanghilyo, nilapitan si Jesus ng mga Sadusiyo, isang pangkat ng mga Hudyo na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ni Kristo. Sinubukan nilang bitagin si Jesus sa pamagitan ng isang palaisipang tanong tungkol sa isang babaeng nagkaroon ng 7 asawa. Kung sino raw ang magiging asawa niya sa muling pagkabuhay. Ngunit sa karunungan ng Panginoon, ipinakita niya na ang buhay sa kabilang buhay ay higit sa mga hangganan
ng mundong ito. Sinabi niya sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa o ipapakasal, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Ipinahayag ni Jesus na ang Diyos ay Diyos ng mga buhay. Kaya't ang mga sumasampalataya ay may katiyakang hindi nagwawakas sa kamatayan ang kanilang ugnayan sa Diyos. Ang mensaheng ito ay paalala ng pag-asa. Maraming tao ang nabubuhay na parang dito na nagtatapos ang lahat. Subalit ang pananampalataya ay nagtuturo sa atin na ang kamatayan ay hindi ang wakas, kundi isang pintuan patungo sa mas ganap na buhay na kasama ang Diyos. Ang Diyos na kumikilos ngayon sa ating buhay, mga kaibigan, ay siya ring Diyos na magpapatuloy sa atin magpakailanman. Ito ang aral sa atin ngayon, mga kaibigan. Ang Diyos ay Diyos ng mga buhay. Ang ating pananampalataya ay hindi nakatali sa mga ritual o tradisyon, kundi sa buhay na ugnayan sa Diyos na patuloy na gumagawa sa atin. May pag-asa, mga kapatid. May pag-asa sa kabilang buhay. Hindi natatapos, kaibigan, sa libingan ang ating pag-asa. May pangakong buhay na walang hanggan para sa mga tapat sa Panginoong Hesukristo. Ang karunungan ng Diyos ay higit sa ating pagkaunawa. Tulad ng mga Sadusiyo, mga kaibigan, madalas tayong magtanong sa Diyos ayon sa ating limitadong kaisipan. Ngunit tinuruan niya tayong magtiwala sa kanyang dakilang plano. Ang tunay na pananampalataya, mga kaibigan, ay nakabatay sa pagkilala sa Diyos. Hindi sa mga doktrina. Hindi sa mga doktrina lang. Ang buhay ng pananampalataya ay patuloy na pakikibahagi sa presensya ng Diyos dito sa lupa at sa buhay na darating. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, salamat po sa paalala na kayo ay Diyos ng mga buhay. Palakasin ninyo ang aming pananampalataya upang hindi kami matakot sa kamatayan, kundi magtiwala sa inyong pangako na muling pagkabuhay. Turuan ninyo kaming mabuhay araw-araw ng may layunin na ang aming mga salita at gawa ay magpahayag ng buhay na nagmumula sa iyo. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng iyong mga anak na nakikinig sa iyong mga salita at sinusunod sa pamagitan ng kanilang mga gawa. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos. Amen. Amen.